Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Si Jenny naman ay napatigil na makita si Sofia de la Cruz. May kakaiba siyang nararamdaman para sa dalaga. Ang mga mata nitong seryoso, ang aura nito na tila pamilyar sa kanya. Miss Jenny? Nabalik lang sa sawisyo nang tawagin siya ng sekretary ni Sofia. Sorry. This way. Naghihintay na si Kuya sa loob. I mean, si Sir Gabriel. Nauutal na saan niya. Lihim namang napangiti si Sofia dahil sa reaksyon ng kaibigan. Hindi pa rito nagbabago. Sumunod sila dito at pumasok sa loob ng conference room. At sa pagpasok ni Sofia ay agad nagtagpo ang mga tingin nila ni Gabriel. Nakita niya muli ang lalaki na minahal niya dati. Pero ano tong kirat na nararamdaman niya? Meron pa rin? 5 taon na ang nakakalipas. Hindi niya malaman ang emosyon na nangingibabaw sa kanyang dibdib. Halo-halo na ito. Siya nang umiwas ng titig dito at ngumiti sa mga taong nasa loob. Naupo siya sa kabilang gilid katabi ang sekretarya. Ramdam niya ang titig ng lalaki. Bakit ganyan siya makatitig? Nakilala niya ba ako? Pero imposibleng makikilala niya ako. Sobrang ibang-iba ng itsura ko. Napaparanoid ka lang, Sofia. Deadmine mo lang ang tingin niya at mag-focus ka sa pinunta mo dito. Pagkausap nito sa kanyang sarili. Umayos siya ng upo at nagseryoso na. Habang si Gabriel ay hindi niya alam ang nararamdaman na makita niya si Sofia de la Cruz. May kakaibang kabog ang kanyang dibdib. Hindi niya mawari kung para saan ito. Pagpasok pa lang ng dalaga ay nagtagpo na agad ang tingin nila sa isa't isa. Hindi niya malis ang tingin dito at parang may nagsasabi na tingnan niya ito at tanggalin ang mask na nasa mukha niya. Napailing na lang siya at inayos ang sarili. Hello, Miss Sofia de la Cruz? Maraming salamat at tinanggap mo ang offer namin. Masaya kami na makakatrabaho ka namin, ang isang katulad mo. Pagsasalita ni Emily, ang leader team ni Jenny. Ngumiti naman si Sofia. Masaya din ako makakatrabaho kayo at maging parte ng event nyo. Anyway, ano ba ang unahin ko? Ang pagdidesign ng gown o ang imomodel ko mga alahas? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Sofia. Gusto niyang matapos ang meeting na ito at makaalis na sa kumpanya ng dating asawa. Binasa niya ang folder na naglalaman ng offer sa kanya ng Montemayor Industry kahapon. Napag-alaman niya na gowns ang susuot ng mga models at yun sa kanya ay dapat kakaiba na babagay sa imomodel niyang alahas. Hindi lang yun, meron ding mga bags pero hindi niya trabaho ang mga yun. I think Miss Sofia ang pagdidesign ng gowns ang unahin. Yun ang matrabaho eh. Madali lang naman ang model mo. Biglang singit ni Gabriel. Bumaling ng tingin sa kanya si Sofia at saka ngumiti dito. Ano bang klaseng design ng gowns ang gusto nyo? Kahapon, may mga ginuhit akong mga gowns. I-check nyo lang ito kung gusto nyo. If hindi nyo magustuhan, sir, pwede akong mag-design ng bago. Agad inabot ng sekretara niya ang folder kay Gabriel. Tinanggap naman ito ng lalaki at saka binuklat. Tumango-tango ito habang tinitingnan ang mga gowns niya. Maganda. Magaling ka nga talaga, Miss Sofia. Nakaguhit ka agad ng ganitong kagandang gowns.
Okay na to para sa akin. Eto Jenny, tingnan niyo ang gawa niya kung papas sa inyo. Binigay ni Gabriel ang folder sa kapatid. At ito Mr. Montemayor, sinabi niyo ako magiging pinali sa model? Ito ang design na ginawa ko. Muli niyang inabot ang isa pang folder. Okay din ito para sa akin. Walang pag-alinlangan niyang sagot. Inabot niya muli ang folder kay Jenny. Para sa akin, magaganda lahat at babagay sa event natin. Hindi ko akalain na ganito ka magtrabaho, Miss Sophia. Mabilis at talagang detalyado. Bali, gagawin na lang ito kung ganoon? Tumango si Sophia dahil sa sinabi ni Jenny. Yes, ang team ko nang bahala sa paggawa ng gowns. Pero yung huling 2 gowns akong gagawa. Tumango-tango sila. Kung ganoon po, Miss Sophia, pwede na po simulan ang photoshoot? Biglang singit ni Emily. Medyo nagulat siya dahil may photoshoot pala. May photoshoot? Akala ko magbumodel lang ako. Walang nakalagay sa folder na nabasa niya kahapon. I'm sorry Miss Sophia. Hindi namin kayo agad nasabihan. Dahil kanilang din po nadagdag ang photoshoot. Tumango na lang si Sophia at wala na siyang ibang magagawa pa. Nagpatuloy ang usapan. Bukas na bukas din ay magsisimula na siya na mag-photoshoot at practice para sa event. Habang busy makipag-usap si Sophia, ay tahimik na nakatingin dito si Jenny sa kanya. Pamilyat at seryoso ang boses nito. Hindi niya talaga maintindihan ang sarili. Parang kilala niya ang babae na nasa harapan niya. Sino ka ba talaga, Sophia de la Cruz? Bakit nagtatago ka sa likod ng maskara? Sophia's point of view. Napamuntong hininga ako habang pinagmamasdan ang kabuuan ko sa malaking salamin. Ngayong araw ang photoshoot ko para sa front magazine ng kumpanya ni Gabriel. Imomodel ko ang mga bago nilang labas na alahas. Hindi ko akalain sa nakalipas na 5 taon ay makikita ko siya muli. Hindi lang basta makikita, makakatrabaho ko pa. Ayoko na sana mapalapit pa sa lalaki dahil masaya na ako at kontento sa buhay na meron ako. Masaya na ako na meron akong kalyana sa buhay ko. Napalingon ako sa pinto nang may kumatok dito at may nagsalita galing sa labas. Miss Sophia, ready na po ba kayo? Magsisimula na po ang photoshoot. Napangiti ako nang marinig ko ang boses na yon. Boses to ni Jenny. Paano kaya pag nalaman nito na ako to? Na si Sophia de la Cruz ay ang kanyang best friend na si Mia. Miss Sophia? Napailing na lang ako at naglakad patungo sa pinto. Pagbukas ko ay pigil ang pagngiti ko dahil sa itsura niya. Nakatagilid ang mukha niya sa pinto at pinapakinggan kung nandun ba ako. Hindi kasi ako sumasagot sa kanyang mga tawag. Umayos ito ng tayo at dinedma ang kaunting pagkapahiya. Tapos na po pala kayo. Start na po ng shoot nyo. Tara na po. Magaling tong sabi sa akin. Lihim ako napangiti dahil ang galang-galang to sa akin. Tumango na lang ako sa kanya. Nauna naglakad ang kaibigan ko bago ko ito sinundan. Ako lang ang tao sa loob dahil ayoko may ibang makikita sa akin. Si Jam may abala sa pag-ayos ng isusuot ko kaya wala siya sa room kung saan ako nag-aayos. Pagdating namin sa set kung nasan ang shoot ay may lumapit sa akin na babae at isinot ang alahas na imomodel ko. 5 set ng iba't ibang uri ng alahas ang sinabi niya sa akin na isusuot ko. Alright, nasaan ang model? Pwede nang pumunta sa unahan para makapag-start na tayo. Sigaw ng photographer. Naglakad na ako sa unahan at tinitignan ko maigi ng photographer. Wow! Kahit nakamaskara ka, ang lakas ng dating mo. Modelong modelo. Ngumiti lang ako.
Tinuro niya sa akin kung paano magiging pose ko. Naging maayos ang naging pagkuha. Okay, 10 minutes break muna. Popin niyo si Miss Sophia. Dalian niyo. Dalhan agad siya ng maupuan. Nagpasalamat ako sa isang staff na makaupo ako sa binigay niyang upuan. Lumapit sa akin ang mag-aayos ng buhok. Lumapit na rin ang tagatanggal at tagalagay ng ala sa akin. Inabutan ako ni Jam ng tubig. Salamat, Jam. Kanina pa talaga ako nauuhaw. Habang uminom ng tubig ay biglang nagsalita yung photographer. And for the fourth set, where is Mr. Montemayor? Kasama na siya sa next shoot. Silang dalawa ni Miss Sophia. Nasamid ako dahil sa sinabi nito at nanlaki din ang mga mata ko. Mang Sophia, okay lang po ba kayo? Nag-aalang saan ni Jam sa akin. Tumango ako sa kanya at pinunasan ang labi ko. Anong kasama sa next shoot? Siya? Alam ko may makakasama ako sa pang 4th at 5th set, pero hindi ko akalain na si Gabriel ang makakapartner ko. Sir? Pababa na raw po si Sir Gabriel. Dumagundom ang kaba sa aking dibdib. Bakit siya pa? Napainom ulit ako ng tubig dahil sa kabang nararamdaman. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ng katawan ko kung magkadikit kaming dalawa. Hindi pa ako ready. Hindi ko napaghandaan to. Akala ko ay usap lang. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto. Napalingon kami doon at napamangang ako na makita ko na pumasok si Gabriel. Kung anong kulay ng suot ko ay ganoon din sa kanya. Kahit ang maskara ay ginaya din ito. Nagtagpo ang mga tingin namin na naglakad siya patungo sa akin. Miss Sophia? Nakangiting tawag nito sa akin. Mr. Montemayor, hindi ko akalain na ikaw pala makakapareho ko sa shoot na to. Hindi ako na-inform. Bagya itong tumawa. Sorry Miss Sophia, kung hindi ka nasabihan. Okay lang naman sa'yo na ako ang kapareha mo? May magagawa pa ba ako kung sabihin kong ayaw kitang kapareha? Sabi ko sa isip ko. Ngumiti na lang ako sa kanya. Of course. It's my pleasure na makasama ka shoot na ito. Ang CEO ng Montemayor Industry. Tumango-tango ito. Akma na sana siya magsasalita nang tinawag na kami ng photographer. Alright? Mr. Montemayor? Miss Sophia? Punta na kayo sa harap. Tumayo ako. Mabilis kumilos si Gabriel para alalain ako patungo sa harap. Nang lumapat ang kamay niya sa braso ko at sa bewang ko, ay napakislot ako. Hindi ko mawari ang aking nararamdaman. Okay? Si Mr. Gabriel po mauupo. At ikaw po, Miss Sophia? Punta ka po sa likod ni Sir Gabriel. Then yung kamay niyo po, ilagay niyo sa balikat niya para makita ang singsing at bracelet na suot niyo. Habang kayo naman po, Sir Gabriel, yung isang kamay niyong may singsing at bracelet, ihahawak niyo sa left hand ni Miss Sophia. Ginawa kong sinabi ng photographer at humawak ako sa balikat ni Gabriel. Nararamdaman ko ang kamay niya. May dumaloy na kuryente nang hinawakan niya ako. Gusto ko mang alisin, ngunit hindi ko magawa dahil nagsimula na kumuha ang litrato ang photographer. Great! Next, ibaba mo kami mo, Miss Sophia, na parang yayapusin mo si Sir Gabriel. Tapos ipapataw mo ang baba mo sa balikat niya. Habang ikaw naman, sir, hahawakan mo ng isang kamay mo ang braso ni Miss Sophia. Kalma, Sophia. Kalma. Ngayon lang ako nakalapit ng ganito kay Gabriel. At napansin ko rin na ang laki yata ng pinagbago niya. Oo, cold pa rin siya at seryoso at hindi mawawala sa kanya yun. Pero yung aura na sobrang nakakatakot, yung lagi nakasigaw, basta ramdam ko ang laki ng pinagbago niya. May mga sinabi pa sa amin ng photographer na iba't ibang mga pose. Nakailang kuha pa siya
bago pinatawag ang dalawang assistant para hubarin ang suot naming alahas at palitan ng isusunod. Ito ng panghuling set at pagkatapos ay tapos na. So ganito naman, pares kayo nakatayo. Si Sir Gabriel naman ang nasa likod mo, Miss Sophia. Nakayapo siya sa'yo. Habang kami muna may alahas, ihahawak mo sa pisngi ni Sir Gabriel. Kailangan makitaan kayo ng sweetness dito sa final shoot kahit in-endorse nyo ang mga alahas. Tumango ako. Buti na lang, ang mask na suot ni Gabriel ay kalahati lang. Yung sa akin lang, ang buong mukhaan tago. Ginawa namin dalawa ang sinabi ng photographer. Habang nasa ganung ayos kami, ay biglang bumulong si Gabriel sa tenga ko na kinataas ng mga balihibo ko sa aking batok. I don't know, Miss Sophia, pero hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko habang nakadikit ka sa akin. Pakiramdam ko ay kilala kita. Yung presensya mo'y pamilyar. Sino ka ba talaga, Miss Sophia? At bakit ka nagtatago sa likod ng maskara? Bigla akong nanigas sa kinatatayuan ko. Sana hindi niyo ako makilala. Hindi niyo pwede ako makilala. Kailangan na matapos ang shoot na to para hindi na ako mapadikit sa kanya. Umusod ako ng konti. Hindi ako mapakali sa pwesto ko dahil naiilang ako. Wait! Miss Sophia? What happened? May problema ba? Hindi kasi tugma sinasabi kong sweetness na makikita sa inyo. Para ho kayo ninigas sa yelo eh. Sita sa akin ng photographer. Oh, pasensya na. Aayusin ko na, sorry. Nahihiyang saad ko. Umayos ka, Sophia. Huwag mo ipakita sa katabi mong lalaki na naapektuhan ka sa kanya. Pagkausap ko sa sarili ko. Hey, are you okay? May hinamang bulong ni Gabriel nang umayos ako ng pwesto. Yes, ayusin na natin para matapos na Mr. Montemayor. Kailangan ko pang bumalik sa office ko. Narinig ko ang mahinang tawa nito. Napalingon tuloy ako sa kanya. Dahil sa ginawa ko ay nagkatitigan tuloy kaming dalawa. Maayos ang ginagawa ko, Miss Sophia. Nailang ka ba sa ayos natin? May hinang untag nito. No. Bakit naman ako may ilang? Sanay ako sa ganitong trabaho. Yeah, right. Iiwas na sana ako ng tingin sa kanya, kaso sa hindi malaman dahilan, ay hinayaan ko lang na magkatitigan kaming dalawa. Okay. Ang ganda ng kuha. Next post din okay na. Doon lang ako napaiwas ng tingin nang sumigaw ang photographer. Ngayon naman, magharap kayong dalawa, Sir Gabriel and Miss Sophia. Then yung isang kamay mo, Sir Gabriel, ilagay mo sa bewang ni Miss Sophia. Tapos nakatingin lang kayo sa kanya. Yung tingin na parang in love kayo sa kanya, ganun. At ikaw naman, Miss Sophia, yung isang kamay mo, ihahawak mo sa dibdib ni Sir Gabriel. Then ang mukha mo ay dito nakaharap sa kamera. Gets nyo ba? Sabay kaming tumango ni Gabriel at ginawa namin dalawa ang sinabi ng photographer. Bago kami makuha ng litrato, ay bigla na bumulong sa si Gabriel. You know what, Miss Sophia? Your voice is familiar too. Parang narinig ko na dati. Napalunok ako dahil sa sinabi niya. Buti na lang, kahit papaano, ay iniiba ko ang boses ko kapag sila ang kausap. Mas pinapalaki ko ang boses ko at seryoso talaga. Dahil kung hindi ko gagawin yon, ay makikilala ko ni Jenny. Speaking of Jenny, hindi ko pa napapansin ang mapanurin niyang tingin. Hindi naalis ang tingin sa amin ang kuya niya. Akma ko magsasalita nang biglang sumingit ang photographer. Nang sabihin niyang good job at okay na, ay mabilis akong umalis sa harap. Ayoko nang muling makatabi si Gabriel dahil iba ang pakiramdam ko kapag katabi ko siya. Isama pa ang tingin sa amin ni Jenny. Natatakot ako
na makahalata sa akin ang magkapatid. Mabilis ako nagtungo sa kwarto kung saan ako nagbihis kanina. Bubuksan ko na sana ang pinto nang may humawak sa braso ko. Nang lingunin ko kung sino ay kinabahan ako. "Pwede ba tayo mag-usap, Miss Sophia?" Seryosong saad ni Jenny sa akin. Sure." Kinakabahan ko sagot sa kanya. Huwag niyang sabihin, nakilala niya ako. Ito na nga ba sinasabi ko? Hindi talaga ako makakapagtago sa kanya. Nakilala niya ata. Stay away to my brother, Miss Sophia. Napatigil ako dahil sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? Pero hindi niya kailangan pang sabihin sa akin yun. Dahil lalayo ko naman talaga ang kanyang kapatid. Ayoko na magkaroon pa ng ugnayan kay Gabriel. Nailang ako nang umiti kay Jenny. What are you talking about, Miss Jenny? Napamangan ako nang umisi at umirap ito sa akin. Wow, attitude ng best friend ko. Kanina ko pa kayong pinagmamasdan ng kapatid ko. At sa nakikita ko, mukhang meron kayong pinag-usapan na kayo lang dalawa nagkakaintindihan. Sorry Miss Sophia, sasabihin ko. Alam ko model ka namin at malaki may tutulong mo. Pero please, stay away to my brother. Ayoko napapalapit siya sa ibang babae. Ano bang sinasabi niya? Saka, bakit ganito siya sa kuya niya? Pinoprotektahan ba niya si Gabriel? Bakit? Ganun na ba talaga sila ka-close? Ang dami na talagang nagbago. Don't worry, Miss Jenny. Trabaho lang pinunta ko dito. At yung kanina na nakita at sinasabi mo, meron lang kami pinag-usapan ng kuya mo. Then wala na. Bumuntong hiningi siya. Good. Mas maganda nagkakalinawan. Dahil may taong nagmamayari ng puso ng kapatid ko. Kaya ayoko na may dikit na dikit pa sa kanya na babae. Sige Miss Sophia, sorry sa abala. Pwede ka lang pumasok sa loob. Sinundan ko lang tingin si Jenny hanggang makalayo ito. Pumasok na rin ako sa loob ng dressing room. Hindi ko alam kung saan galing ang kirot na nararamdaman ko matapos sabihin ni Jenny na may nagmamay-ari na ng puso nito. Nangihina ako na naupo sa mahabang upuan dito sa dressing room at tinanggal ko na rin ang maskarang suot ko. Meron ng tao nagmamay-ari sa puso ni Gabriel? Mapaklang natawa sa isipan ko. Ano ka ba naman, Sophia? Malamang, kaya mo nga siya iniwan noon? Dahil mahal na mahal pa ni Gabriel si Nicole. O baka ibang babae na. Pero, bakit parang pinoprotektahan ni Jenny ang kapatid niya? Naguguluhan ako. Hindi siya boto kay Nicole. Ano na ba nangyari sa kalipas na taon? Kinabukasan ay masakit na ang paa ko at kanina pa kayo nagpa-practice para sa fashion show na gaganapin para sa event na Jenny. Hindi ko alam kung ano klase model ang kinuha nila. Mga professional ba mga ito? Kanina pa kami paulit-ulit at ako ang napapagod dahil sa ginagawa nila. Busangot ang mukha ko habang nakaupo at pinagmamasdan na pagalitan ng ibang models. Ang iba ay kilala ko dito at alam kong magagaling, pero sa pagkakataong ito ay hindi ko alam kung sinasadya ba nila o nagkamali, pero isa pang pagkakamali nila ay ako na magbaback out dito. Nawala sa paningin ko ang mga models na may humarang sa harapan ko. Nang tingalin ko ito ay napamang ako. Anong ginagawa niya dito? Hey, are you okay? Napatayo ako dahil sa kabang nararamdaman. What are you doing here? Natataranta kung saad. Anong ginagawa niya dito? Baka makita siya ni Jenny at ni Gabriel. Hey, calm down, okay? Don't worry, iba ang pinunta ko dito. Sumilip lang ako para kumustahin ka. Nakangiti nitong saad. Okay, ano ka ba naman?
Hindi ka man lang nag-text o tumawag na pupunta ka dito. Saka, baka makita tayo ni Aaron? Para akong natuod sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang boses ni Jenny. Oh God, alam ni Jenny na si Aaron ang kasama ko noon sa resort niya. Bakit nagpunta to dito? Ano bang tumatakbo sa isip ni Aaron? Mapapahama kami eh. Kilala niya si Jenny. Mabilis makahalata ang babaeng to. Kinakabahan ako lumingon. Mas lalong kinabahan dahil sa likod ni Jenny ay naglalakad si Gabriel at nakasunod ito sa kapatid niya. Kung hindi ako nakamaskara ngayon ay baka kang kitang-kita ang pagmumutla ko. Nang makarating sila sa harap namin ni Aaron ay napasinghap at namilog ang mga mata ko dahil sa ginawa ni Jenny. Sinuntok lang naman niya ang tiyan ni Aaron. Bakit ka nandito? Ang kapal na mukha mo magpakita sa akin matapos ang ginawa mo? Gigil na pagsapok ni Jenny kay Aaron. Aw! Hey! Wait Jenny! Aw! Masakit! Sandali kasi, aray! Ilag na ilag si Aaron sa ginagawang hampas sa kanyang Jenny. Pinagtitingin na kami dahil sa ginagawa niya. Stop Jenny! Doon ako napatingin sa lalaki na nasa likod ni Jenny. Seryoso itong nakatingin kay Aaron. What are you doing here? Tumigil sa paghampas si Jenny at galit pa rin bumaling kay Aaron. Tumabi ito sa kuya niya. Grabe ka sa akin Jenny. Ang sakit ng mga hampas mo. Ang gandang welcome sa pagbabalik ko. By the way, isa ako sa mga male model para sa event na to. Alam kong bukas pa ang practice pero sumilip lang ako para makita ka. Namilog ang mga mata ko dahil sa sobrang gulat. What? Model din siya sa event na to? Paano? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Anong model ang sinasabi mong ulupong ka? Ako ang nag-organize sa mga model. Paano makakasama ka? Pilyang umisi si Aaron. Nakalimutan mo ata si Mommy Jenny? Siya ang nagsama sa akin sa model. Dahil kailangan meron pa rin daw representative ang kumpanya namin. Kasosyo nyo pa rin kami until now, right? Nakakahiya naman daw kay Mr. CEO. Magkasosyo ang parents ni Aaron at Gabriel? Bakit hindi ko alam? Let's go to my office, Aaron. Tumalikod na si Gabriel at akmang maglalakad na magsalita si Jenny na kinatigil at tinatigil ko. Bakit pala kausap mo si Miss Sophia? At nasaan si Bess? Diba, kayong dalawang magkasama ng 5 taon? Nanlaki ang mga mata ko. Parang sasabog ng puso ko dahil sa mga sinabi ni Jenny. Aaron, wag na wag mong sasabihin ako to. May pinag-usapan na tayo. Pabagsak na naupo sa upan sa gilid ko si Aaron. Bumuntong hininga ito at nahihiling-iling. Lumingon ako kay Gabriel na ngayon na yun doon din lumingon para tingnan ng kapatid. Nakakatakot ang aura nito. Si Jenny naman ay napahawak sa bibig dahil sa binitawang salita. Mukhang nakalimutan na nandyan ang kuya niya. Nadala siya sa bugso ng galit at nasabi ang mga salitang iyon. Anong sinabi mo, Jenny? Malamig na saan ni Gabriel. Napatingin ako sa kamay nito na nakakuyom na ngayon. Sobra-sobra yung kaba ko at hindi ko may paliwanag yung kabang nararamdaman ko ngayon.